Patuloy ang paghati ng GMA News sa mga nangungunang balita ngayong Huwebes. Naghihintay pa rin ng relief goods ang mga residente ng Glan, Sarangani na naapekto ng magnitude 7.8 na lindol itong Lunes. Pahirapan po kasi ang pagdadala ng tulong doon dahil sa mga nasirang kalsada. Nangako naman si Pangulong Bongbong Marcos na kabilang sila sa hahatiran ng assistance ng gobyerno. May unang balita si Maki Pulido. Mula sa ere, kita kung paanong nabali ng magnitude 7.8 na lindol ang Sapu-Masla Bridge sa Malapatan, Sarangani. Sa aerial survey ng PHIVOLCS, kita rin ang pinsala sa dike at mga gumuho o di kaya'y tumagilid na bahay. Para makabiyahe na ang mga sasakyan hanggang sa bayan ng Glan, target na maayos ang kalsadang nabiyak at tila hiniwa-hiwa ang semento. Dahil ginagawa na raw ng DPWH yung portion ng highway na nagkabiyak-biyak ay pinagbabawalan dumaan kahit na mga tao, hindi lamang mga sasakyan. So para makarating tayo, lampas nun, para malampasan natin, kailangan sumakay tayo ng bangka. Nagdeklara na ng state of calamity ang buong lalawigan ng Sarangani para magamit ang emergency funds at mapabilis ang relief efforts. Tulong na kailangan ng maraming biktima ng lindol. Gaya ni Julito na sa gilid ng kalsada muna natutulog matapos sirain ng lindol ang kanilang bahay. Hintay pa rin ang tulong. Wala mang matulong pa na tanggap namin. Pagkain at saka tubig. Walang mainom. 3 araw na ring naghihintay ng kahit kaunting tulong si Ronald Zubel. Gustuhin mang kumita, wala namang nag-aarkila ng kanyang bangka mula ng lumindol. Sa oras na maubos ang kanilang 5 kilong bigas, wala na raw siyang maipapakain sa 3 niyang anak. Lapit na maubos, ma'am. Kunti na lang. Yan na ang problema, may kasi hindi kami kamanap buhay kasi ganito ngayon, ma'am. May lindol, wala namang trabaho. Importante lang, ma'am. Bigas lang, ma'am. Saka tubig. Yan lang, ma'am. Sumtulugan ng anak namin. Sabi ng lokal na pamahalaan ng Glan, pahirapan talaga ang pagdating ng relief goods, kaya't hinihintay nilang maayos ang kalsada para mapabilis ang pagdating ng tulong. Sa mga naghihintay ng tulong, no, naiintindihan namin sa humingi lang kami ng pasyensya. Kami gusto talaga namin makarating agad. Pero naiintindihan naman natin na hindi talaga natin mapabilis kasi yung daan wala. Pati matitirhan, malaking hamon para sa maraming biktima ng lindol. Nasa 20 bahay yung dating nakatirik sa gilid ng bundok na ito dito sa bayan ng Glan sa probinsya ng Sarangani. Pero dahil dun sa lindol, sira na lahat ng mga bahay. Itong bahay nga na ito nahulog na dun sa gitna kung saan nabiyak yung lupa. Dito dati nakatira ang pamilya ni Maricel Poncardas. Hindi po namin alam, ma'am, kung ano yung mangyayari kasi wala naman kaming mapupuntahan. Dito lang kami naninirahan sa wala rin kaming sariling lupa kasi. Bahala na po ang Panginoon. Nag-aalala na rin ang mga doktor sa Rural Health Unit dahil naubusan na sila ng anti-tetanus shot. Sa mga cases na nakita namin, ma'am, like yung mga patients talaga kami na makapunta dito na for example may mga deep wounds. Yun kasi kailangan talaga yung mabigyan ng anti-tetanus para hindi mag-fester yung infection. Yung delikado kasi sa tetanus is kapag bababa yan sa lungs, magkakaroon ng respiratory arrest yung patient. Hindi siya makakahinga. Sa Glan Provincial Hospital, nagtitiis pa rin sa init ang mga pasyenteng nasa parking lot pa rin dahil hindi pa cleared ang hospital building. Our OR is non-operational. Our laboratory is non-operational. And we don't have the consultants because our consultants comes from Jansan area, anesthesiology. They could not come here because the road is not passable. No, so these patients need to be airlifted or by sea ambulance or whatever ay available that for them to be transferred to higher facility. Isa si Cambria sa 3 araw nang naghihintay na mailipat ng ibang ospital. May malalim na sugat siya sa ulo at dislocated din ang kanyang kanang paa matapos madaganan ng pader nang tumama ang lindol. Mahirap talaga, ma'am. Pero tiniis ko na lang ang hirap para madala ako sa ospital. Isang Sarangani sa mga pinangakuan ni Pangulong Bongbong Marcos ng tulong sa kanyang pagbisita sa General Santos City.
Ayon sa Pangulo, 50,000 pisong tulong ang matatanggap ng mga namatayan sa lindol. Those areas naman na hindi kayang pasukin ng mga sasakyan para sa mga engineer natin, para sa mga magbubuo ulit ng mga sistema natin, ay yung relief goods, nakapag-deliver na tayo, nag-helicopter na tayo, places like Glan na hindi pa hanggang ngayon, walang road passages. Isa sa mga binisita ng Pangulo ang napinsalang outpatient facility building ng St. Elizabeth Hospital. Kita pa mga gumuhong semento mula sa pader ng gusali na nagtamo rin ng mga malalaking bitak kaya di na raw mapapakinabangan. Nagpunta rin ang Pangulo sa Romana at Charon Integrated School sa Barangay Kalumpang at sa General Santos City National High School. Yung mga engineer ay papasok na para i-assess kung ano ba yung parte ng building na pwede pang gamitin, ano yung hindi na talaga pwede. Kailangan pabagsakin yung buong building, mabigyan tayo ng informasyon tungkol dyan. Ayon sa DepEd, mahigit 1,000 pampublikong paaralan sa 5 rehiyon ang nagtamo ng pinsala dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Nauna nang iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na suspendido until further notice ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Mahirap sabihin, no? Kasi sa Gensan pa lang ang napupunta at yung Kalatig Bayan. Yung mga malalayong lugar hindi pa nga naaabot. So nag-a-assess pa tayo ng damages sa ibang lugar, sa ibang classrooms. Pero mukhang tatagal din to ng ilang buwan dahil nasa evacuation centers din yung iba. Yung iba walang mauwian, so pati teachers damay dito. Ito ang unang balita, Maki Pulido, GMA News. Bumisita si Vice President Sara Duterte sa burol ng ilang nasawi sa Sarangani dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Nagtungo ang bise sa Malapatan, Sarangani para makiramay sa pamilya ng mag-asawang nasawi sa Barangay Tuyan. Ayon sa Office of the Vice President, ikinuwento ng mga kaanak ng mag-asawa na nasa dalampasigan sila habang naglilinis na kanilang truck nang mangyari ang lindol. Samantala, nagpadala na rin ang OVP ng food truck sa General Santos City. Ayon sa bise, para po ito sa mga first responder at rescuer doon. Nagpadala na rin daw sila ng food packs para sa mga apektadong pamilya. Mahigit 3 linggo na lang bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil hindi pa rin nare-resolba ng Senado ang issue sa leadership. Sabi ng bise, mas mabuting ang Korte Suprema na ang magdesisyon dito. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng girian ng dalawang paksyon sa Senado, palapit naman ang palapit ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, naipadala na ang Notice of Pre-Trial Conference na dadaluhan ng magkabilang panig sa June 18. Naipublish na rin ang amended impeachment rules na nagpapahintulot ng paghalal ng bagong presiding officer ng impeachment court. Dahil ang nakaupong Senate President ang siya ring magsisilbing presiding officer ng impeachment court na numpa nitong Mayo si Senador Alad Peter Cayetano. Pero ngayon si Gatchalian ay acting Senate President, sinabi niyang siya ang uupong presiding officer. Pero may posibilidad ding ang umupo, isa sa mga kasamahan nilang abogado, sina Senador Cheese Escudero o Kiko Pangilinan. Nabanggit din po in the past nung time pa ni nung Senate President si Tito Soto na banggit po na pwedeng pa-handle ang impeachment trial sa isang abogado na kasama po ng mayorya. And you have two lawyers, sir, no? Attorney Senator Escudero and Pangilinan. Tama ka, no? Sinabi ni Senator Soto 'yon. At yan ang kasalukuyang pinag-uusapan. Kailangan maplansya ito dahil ang kabilang paksyon ni Cayetano, nagsabi rin siya pa rin ang presiding officer sa impeachment. Kung may mahahalal na bagong Senate President sa botong 13 senador, matatapos ang usapin. Si Vice President Duterte, pinauubaya sa kanyang mga abogado ang paghahanda sa impeachment. Sinabihan ko na rin sila na susunod na lamang ako sa kung ano yung desisyon ng mga abogado. Maliit lang yung team para madaling makapag-usap at
kung ano yung sa tingin nila pinakatama at pinakamabisa at pinakamagaling na paraan ng kanilang defense ay susunod lang ako bilang kliyente nila. Anang bise, mas mabuti kung matutukoy ng Korte Suprema kung sino ang legal na leader ng Senado. May pahaging din siyang dapat kasama pa rin sa Senado yung nakakulong at nagtatago, na mukhang tumutukoy sa nakadeteneng si Senador Jinggoy Estrada at pinaghahanap ngayong si Senador Bato de la Rosa. Sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong, kasama yung nagtatago kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas. Sinabi ngayon ni Gatchalian na meron ng operational at management control ang kanyang grupo sa Senado. Siya na raw ang pumipirma ng payroll ng mga empleyado at pinatutupad ngayon ng Senado ang memo niya na work from home muna ang mga empleyado. Ang grupo rin anya nila ang kausap ng Kamara tungkol sa nalalapit na State of the Nation ng Pangulo. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News. Napag-uusapan po ang posibilidad na magkaroon ng special session ng Kongreso pero hindi pa raw ito tiyak ayon kay Senador Win Gatchalian. Sabi ni Gatchalian, patuloy pa ang kanilang konsultasyon dito at kakausapin pa niya ang Kamara at Executive Department para sa special session. Ayon sa Malacanang, nais ni Pangulong Bongbong Marcos na maayos muna ng Senado ang issue sa kanilang liderato. Para sa ilang mambabatas, kinakailangan ng special session para sa pagpasa ng mga mahalagang panukala na naudlot dahil sa mga nangyaring kaguluhan sa Senado. Nakikita ring dahilan dito ni Representative Jervy Luistro ang impeachment trial para sa paghalal ng presiding officer ng paglilitis. Sumasalamin naman daw sa administrasyon ang gulo sa Senado ayon kay Vice President Sara Duterte. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Kapag wala yung direction, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin hindi lang sa Senado, but sa buong bansa. Mas maraming pulis ang nakadeploy ngayong umaga sa Senado. May unang balita live si Nimpa Rabilo ng Super Radio DCWB. Nimpa. Igan, bandang alas 6 ng umaga nang dumating sa Senado ang 3 truck ng pulis. Mas marami ito kumpara sa mga pulis na i-deploy sa Senado kahapon. Hanggang sa mga sandaling ito, wala pang nagbibigay ng paliwanag mula sa Senado at sa pulisya sa dahilan ng deployment ng mga pulis na mas marami kaysa sa karaniwang araw. Wala namang nakaschedule na anumang pagdinig sa Senado ngayon. Bawal ang bisita kahit ng mga senador dahil na rin sa heightened security measures. Ngayong araw dapat ang muling pulong ng Cayetano faction kasama ang 18 dating bodyguard dating Congressman Zaldico. Pero ayon kay Senator Dante Marcoleta, kanselado ito bilang respeto sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Samantala, binaklas ang mga tent, tarpaulin at tinanggal ang standees ni Vice President Sara Duterte, Senator Ronald De La Rosa at dating Pangulong Duterte na nasa Center Island at sidewalk ng Jokno Boulevard na daan patungo sa Senado. Ayon kay Luisito Pascual ng Pasay Environment and Natural Resources Office ng Pasay City, utos ito ng LGU dahil bukod sa naka-heightened security, ang Senado na pagbigyan na ang halos isang buwan na tumira sa Jokno Boulevard at may ASEAN foreign visitors pa sa PICC. Ito ang unang balita, Nimpa Rabilo ng Super Radio DCWB, GMA News. Maraming salamat, Nimpa Rabilo ng Super Radio DCWB.